Magandang araw po sa inyong lahat. Muli itong nilingkod, Doc John Ortiz Tiope sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc John. Alam niyo po mga kaibigan, marami pong nagtatanong sa atin na kung saan ay aspeto ng eleksyon, aspeto ng politika, at aspeto ngayon na kung saan pagpili ng ating mga susunod na pinuno. Pero ngayon po ay tila yata titingnan natin ang usaping ito na medyo komplikado, technical, at medyo maraming mga variable na tinasabi na kung saan nalilito ang mga tao. Now, at that point, ladies and gentlemen, we need to look at certain things such as qualifications, certain things such as integrity, and certain things such as sabihin natin kakayanan. Pero ang punto po mga kaibigan ay sa pagpili po ba ng isang senador ay ito po ay nasusunod. Alam niyo po mga kaibigan, sa aspetong yan ay titignan natin ngayon kung ano yung mga nangyayari sa ating bayan. Marami pong nagtanong, paano po ba maging isang senador? What are the ways to be a senator? So with this episode, ladies and gentlemen, we will discuss the 10 easy ways to be a senator. And this is on the basis of our survey that we conducted na tao mismo ang nagsabi na ito ang 10 pinakamadaling paraan para maging senador. Okay, now let's start with the countdown. Let's start with number 10. So what is number 10? The easiest way to be a senator? The number 10 is that be lucky enough that PCOS machine will malfunction so that if it malfunction, masira ito, ay lahat yata ng boto ng kalaban mo ay mabilang sa pangalan mo. So sa puntong yan, that is the easiest way. At marami po yatang maring mangyaring ganyan. Kasi nung araw po, kung uso ay bibilang ka sa blackboard, ngayon po napaka-easy. PCOS machine. At minsan, pag ito ay nagkamali, baka ito ay pumabor sa inyong mga pangalan at kayo ang manalo. Okay, ride on to issues na medyo kontrobersyal para ikaw ay pag-usapan. At nakakalungkot dyan, minsan maraming sumasakay sa mga kontrobersyal na issue para maging popular. Ilan na po bang senador ang sumakay sa mga kontrobersyal na issue para silang isang maging popular? Ang pangalan ay sumikat at pag-usapan. Ito yung mga oportunistang epal na kung saan ay sinasakyan ng mga issue para maging one night big hit. And that would makes them, at yun ang gagawa sa kanila, at yun ang magiging stepping stone nila para maging senador. Number 8. Ano yung number 8? Maging atleta. You should be an athlete para maging senador ka. Ilan na ba ang mga naging senador na kung saan sila ay atleta? Napakarami na yata mga kaibigan. Pero ano ginagawa nila? They dribble themselves to the Senate. What? They box themselves. Yun po yata. Sa Senado ba? May boxing din at may basketball. Yan po ang the easiest way. Maging atleta at magiging senador ka. Now, let's go to number 7. Madali lang po yan. Pumasok tayo sa pinilakang tabing, pumasok sa movies, pumasok sa TV. At ano pa? Maging teatro. Sa madaling salita, maging artista at magiging senador ka. Tulad ng kasama kong dalawa, artistahin, di ba? So, ilan na bang mga artista na naging senador o naging politiko na kung saan sila'y sumikat? At yan po ay isa sa mga dahilan for their popularity. They win in the election because of being an artista. Anong number 6, mga kaibigan? Napakasimple lang. Ilan na ba ang mga pumasok sa Senado, mga dating rebelding sundalo? Mga sundalo na kung saan ay nagasik ng kanilang rebellion para, di natin alam, sasabihin nila, adikain para sa pagbabago o kaya grievances ng kanilang sandatahan. Pero anong naging resulta, mga kaibigan? Ang iba ay tumakbo sa halalan at karamihan ay nanalong senador. Ilan ba ang mga senador natin ngayon na kung saan ay dating mga mutineers? So easy lang mga kaibigan. Para maging senador, launch a rebellion. Launch a kudeta. Number 5, mga kaibigan. Marami sa mga ating kandidatong senador na kung saan may kaya, may pera, ang kayang magbayad ng mga endorsers. At karamihan sa kanilang mga endorsers ay
popular movie star. Nangyari na po yan. Meron pong isang kandidato dati na kung saan hindi naman kilala ay inendorso ng isang sikat na aktres at naging senador. At yan ay kailangan ng malaking pera. At marami pa rin pong nangyayaring ganyan. Mga artista na kung saan nag-e-endorso para iboto ang kanilang mga kandidato. And sometimes, and maybe usually, yan ay effective na pamamaraan para maging isang senador. Now, ano mang nangyayari sa ating bayan? Dati po, meron sinasabing addition, minus, dagdag, bawas. Yan po ang ating number 4. The easiest way to be a senator. Pumasok ka sa dagdag bawas. Ilan na po bang senador ang nanalo sa dagdag bawas? At ilan na dyan ang kung saan ay sasabihin nating dagdag bawas senator. And it is factual. Bakit? Meron nga dyan, isa nag-resign mga kaibigan. So within that point, anong ba yung ibig sabihin ng dagdag bawas? Yung 1,000 mo, nagiging 10,000. Yung 10,000 mo, nagiging 100,000. Wow! Dagdag bawas, senator. So if you like to be a senator, go and practice dagdag bawas. Okay, let's go to number 3 mga kaibigan. Marami sa ating mga popular na senador ngayon ang naging senador sa pamamagitan ng, sabihin natin, pagligaw sa isa mga popular na movie star. Tulad ng kasama ko ngayon, popular po ito, hindi nyo lang ko kilala. So, some senators become senators because they marry what? Superstar, extracurricular star, agam star, or whatever star. And you be popular. So, one way for you to be a senator, and this is what? One big way. You marry a popular movie star. Di ba? Ang ganda ng kasama ko. Ngayon, let's go to number 2. Ano ba yung number 2 na dahilan para maging senador ka? You should be a lucky sperm. Ano ba yung lucky sperm na sinasabi, mga kaibigan? Madali lang po yan. Ano ba yung sperm? Na-discuss na natin yan dati. Huwag na nating tagalugin. Maaaring magagalit na naman ng iba. So what is a lucky sperm? Dapat ipanganak ka sa isang prominenteng pamilya, mayaman, may kaya. Anak ng senador, anak ng presidente, anak ng milyonaryo. Ride on with the name of your father, the name of your mother, the name of your cousin, o kaya yung asawa. Yan ay maaari kang maging senador. So that is number 2, lucky sperm. Now mga kaibigan, na-enumerate na natin from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. At 1 na lang ang kulang. But before we go to number 1, let's go back to the countdown. Let's go back to number 10. And what is number 10, mga kaibigan? Be lucky enough that the PCOS machine will malfunction so that all the votes of the winning candidates would be credited to you. Kumbaga, swertihin ka, mga kaibigan, ang kanila naglo kay PCOS machine and you become an instant senator. Now, let's go to number 9. And what is number 9? Ride on to issues of controversy so that you would be popular. Ba, yan yata ang maraming gumagawa niyan para maging senador. Let's go to number 8. And what is number 8? Number 8 is be an athlete. Shoot, shoot, shoot. Box, box, box. Yan, marami na yatang mga naging politiko at senador na kung saan ay naging atleta. They dribble themselves. Big, naging senador, mga kaibigan. Ano pa? Let's go to number 7. Wow. Artista. Papogi. Marami na yatang artista ngayon. Nung mga kongreso, SONA, maraming artistang pumupunta. Pag wala ng karir, pasok sa politika. Pero ngayon, marami na ring artista na kung saan ay nagiging senador. Mula, di ba? Ewan ko sa kanya kung sino siya. Naging senador, mga kaibigan. Let's go to number 6. Ano yung number 6? Wow. Kudeta, mga kaibigan. Kudeta. Military mutiny. And that is one way to be a senator. Bilangin nyo kung ilan na sila, mga kaibigan. Let's go to number 5. Number 5 is that to be endorsed by a popular TV star or movie actress.
wow, maraming gumagamit niyan. Nagbabayad ng mga artista, and they ride onto the popularity. Mga artista naman ngayon ay, what? Ini-endorse sila in exchange of monetary rewards. Let's go to number 4. Ano ba yung number 4, mga kaibigan? Dagdag, bawas, electoral cheating. Meron na nangyaring ganyan, and it is very evident. We have so many dagdag, bawas, senator. Let's go to number 3. Wow, marry a popular movie star. Kailangan pa bang explain yan? Di ba? And let's go to number 2. Number 2 is for you to be a lucky sperm para maging senador, maging anak ng isang presidente, vice president, senador, and you ride on again to the popularity of your parents. And now, the ultimate! Dun, 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 dun! Number 1. And what is number 1? Spend millions, millions, and millions of money to buy yourself into office. Create a group, a big campaign group, so that you would be a senator. Spends hundreds of millions. Maraming pera. Nakakalungkot, mga kaibigan. Napakarami na ating mga senador ang naging senador sa pamamagitan ng pagbayad ng mga tao o yung iba namili ng boto. Yan po ang nakakalungkot. Now, tanong ko sa inyo, mga kaibigan, gusto niyo pa bang maging senador? If you lack the 10, itong enumerate natin, mag-isip-isip ka at hindi ka magiging senador. So, with that point, sabi nga natin, sana makita ng ating mga taong bayan kung ano ang realidad, kung ano ang katotohanan. Maaaring sabihin lang, "Uy, kasi ningulingan yan, Doc Jan." No, this is based on our survey. Nagtanong po tayo ng mga tao at ito ang inilabasan. Kaya po, mga kaibigan, sa muli nating pagkikita, ito po yung lingkod, Doc Jan Ortiz Tiope, sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc Jan.